yung mga naging activities mo itong pumasok ng December? Napakadami pong activities. Alam niyo po, this December sa Maynila, napakadaming nasunugan. Simula sa Isla Puting Bato na mahigit 2,000 yung nasunugan. Nung isang araw, nasa Tondo rin kami, may mga nasunugan. Sa Damwa may nasunugan, sa Sampaloc may nasunugan. Halos lahat po ng nasusunugan nasa Maynila. So lahat po yan, pinuntahan natin, binigyan natin ng masasarap na ayuda, konting financial assistance, at nakapagbigay tayo ng konting ginawa sa kanila po. So bukod sa mga nasunugan, pumunta rin tayo sa iba't ibang mga hospital. Kahapon, nasa Andres Bonifacio Hospital po tayo sa Tondo. Last week po, nandun tayo sa Philippine Children's Medical Center. Nagbigay tayo ng mga pang-Christmas po. Mga regalo, mga tulong. Walang katapusan po yung pagtulong natin, lalo na malapit na po yung Pasko. Bukod sa nasunugan, sa pagdalaw natin sa mga nasa ospital, pinunta natin yung mga mahigit 1,000 kabataan sa Tondo. Nagbigay din tayo ng regalo. Sa Parola, ganun din, daang-daang kabataan. Libo po ang pinunta namin ni Boss Toyo sa Tondo. Tapos, ito po, tuloy-tuloy pa rin po yung pag-ikot ko sa Maynila. Nagbibigay ng mga tulong. Konting masasarap na bigas, pampasko nila po. So ngayon, dito tayo sa San Andres, kahapon sa Sampaloc, Tondo, Santa Ana, Pandacan. Halos araw-araw po yung pag-ikot natin. May Christmas break ka ba? Wala po Christmas break. Ano magiging Pasko mo ngayon? Ang Pasko po ngayon ay kasama yung mga madilim. Tulad ngayon, ilang libo na naman ang pamilya to, mahigit 4,000. Kahapon, 4,000, isang araw, 5,000. Bukas, more than 5,000. May parang pa-concert kami sa Hermosa po, sa May Tondo, Manila. May dala tayong mga artists, may dala tayong mga tulong. So, non-stop pa rin po yung culture of giving natin. Hanggang kaya ko po magbigay, binibigay natin. Narinig niyo po kanina yung focus ng ating kampanya, puro tulong sa kalusugan, kaalaman at kabuhayan. Sa Monday po, mamimigay na naman kami na mahigit 100 kabuhayan. So Maynila franchise business, mga tindahan at iba't iba pang mga tulong. Bukod dyan doon sa mga regalo kong shoe, Maynila. Kasi may mga niregalo po kami mga brand new shoes sa mga kalalakihan, kababaihan, mga kabataan po ng Maynila. Kasi nung bata ko, yan din yung gusto ko, makareceive ng mga magagandang sapatos. So ngayong Pasko, nagbigay tayo ng ilang daang mga sapatos at may kasama ng Noche Buena para sa food. Ang sarap lang, no? Ilang araw bago ang Pasko, naramdaman na dito sa San Andres yung Pasko dahil talagang yes. Yan po yung gusto kong iparamdam sa kanila na mayroong nagmamalasakit sa kanila, may nagmamahal sa kanila, na kahit mahirap po yung buhay, mayroong mga taong handang tumulong at bumago ng kanilang buhay. Gaya nga po ng sinasabi ko sa kanila, kung ano man ang ginawa ko sa sarili ko, gusto kong gawin sa kanila. Gusto kong maiangat din nila yung sarili nila sa kahirapan sa pamamagitan ng edukasyon at kabuhayan. Yun po yung sinabi ko kanina dito sa mga libo-libong kababayan natin. Para malagay sa isipan nila na hindi sila dapat umaasa sa gobyerno. I want to equip them with the tools na maiaangat nila yung sarili nila sa kahirapan. Gaya nga ng edukasyon, kaalaman, kabuhayan, tsaka yung kalusugan. Yun na nga yung campaign mo yun, yung kalusugan, kaalaman, at kabuhayan. Yes, 3K. Yun po ang ating campaign, nagpo-focus sa 3K na yan. Kalusugan, kaalaman, at kabuhayan. Dahil naniniwala ko, ito yung kailangan mo na para mayangat yung sarili mo sa kahirapan. At ito dapat ang inuuna ng ating local government para maramdaman nila yung tunay na tulong ng gobyerno. Mayor, trending yung pinamimigay na spam versus... Trending pa rin? Oo, ano kwento po? 2020 pa rin. 2020 pa lang, trending na po yan. Pamimigay natin ng spam, Telemundo, Gourmet Duyo, spam versus... kasi po naging trending na, kaya tinawag na nila ako spam versus. So, tuloy-tuloy pa rin po yung pamimigay natin. Ginagawa ko yun para itaas po yung standard. Kasi napansin ko, nung ginawa ko yan, halos lahat ng mga syudad, nagtaas na rin ang kalidad ng pinamimigay nila. Wala na nagbibigay ng sardinas ngayon, pansinin nyo. Diba? Yung iba't ibang mga syudad na nagbigay ng pamaskong handog, meron na rin mga spam, may mga corned beef, wala ng sardinas, may iba, may tsokolate na rin. Ginaya na nila yung pinamimigay ko at masaya ako dahil nakagawa tayo ng
pagbabago, hindi lang sa Maynila, buong Metro Manila, nakita ko yung mga syudad, masasarap na rin ang binibigay nila. Ito po yung mga bagay na ginagawa natin to disrupt what is the norms na dati expiry ng mga delata, sardinas, may bukbok na bigas, ngayon nakakaya na yan. Diba? Mahihiya na sila sa sarili. Ito, binibigay ko, special sinagdoming rice para kahit rice lang, ma-feel nila na talagang mahal sila. Ang sinasabi ko po, tratuhin natin ng tama yung mga tao. Kaya nga sa ng mga senior citizen natin, nung sinabi kong yung 500 allowance sila, gagawin na po natin 2,000 buwan-buwan. Tapos yung cake na nare-receive nila tuwing birthday nila, magiging grocery, may cash back. So ang daming natuwa rin yung naman ko sa Minas. Naniniwala ka talaga, Mayor, no, sa tiyagaan lang, ano? Kasi ang aga mo talaga ito iligot, di ba? Opo. Mukhang makukuha mo talaga ito sa tiyaga at dagdag pang lakas, ano? At Alam niyo po, ay sanay po tayo sa hirap. Galing ako sa wala. Ginamit ko yung sipag at tiyaga para mapunta sa sitwasyon ko ngayon. Naangat ko yung sarili ko dahil doon. Yun din ang gagawin ko dito sa pag-ikot ko. Nahanap ko na po yung purpose ko sa mundo, tulungan yung mga kababayan ko. Lagi ko sinasabi, I've been blessed by so much. Ang dami nang nabigay sa akin ng Panginoon. Anong gagawin ko rito? Hindi ko ito pwedeng suluhin. Kailangan ko ito i-share sa mga kababayan ko. At lagi akong masaya. Sobrang saya ng pakiramdam ko dahil ang dami ko napapasayang tao ko, ang daming natutulungan. Alam niyo po kahapon, umiiyak ako sa Sampaloc dahil grabe po ang pagtanggap, grabe po ang pagmamahal. Lalo na po yung survey natin ngayong December. Sobrang palakas na tayo ng palakas. Sobrang dikit na po yung laban. In 2 months time, lamang na po tayo at sabi ko nga, magkakaroon na ng bagong makukulo sa Manila. sabi nga nila talaga gusto nila bago na. Yes, yan po yung sigaw. Kahit saan ako lumabas, Tondo, Sampaloc. Ngayon, San Andres, narinig nyo. Ano sinisigaw nila? Bago naman, pagbabago, pag-asa. Guwapo naman. Gwapo naman. Hindi naman pagwapuan, palinisan ng puso. Maraming gwapo, maraming matalino. Pero may iba, matalino nga, gwapo nga, tuso naman. Yun na. Yun ang mahirap sa mga ibang namumuno. Sa plataforma sa kabuhayan. Sa kabuhayan, actually hindi na nga ito plataforma eh. Ito na yung advocacy ko, ito yung ginagawa ko ngayon pa lang. Nagbibigay tayo ng kabuhayan para mabago nila yung mga buhay nila. Tinuturuan ko po sila magnegosyo. Yun ang kailangan nila, yung matuto silang magnegosyo, matuto silang tulungan yung mga sarili nila. Alam niyo po ang plano natin, pag tayo po ay nandun na po at ako po, makikipag-partner po tayo sa mga vendors, sa mga kababayan natin, magkakaroon ng partnership yung mga may kabuhayan at yung local government para parehong kumikita, parehong umaangat, at parehong aangat ang pamumuhay dito po sa Maynila. First of its kind yan. Yan ang gagawin natin. Gagawin natin model city ang Maynila. Kung may vendor sa isang lugar, maghahati-hati ng kita yung gobyerno at yung vendor. Kumbaga fair. Kumbaga may franchisor, may franchisee. Merong dividendo yung city hall, meron din kita yung franchisee, which is yung mga vendor. At meron din kita yung lugar na nirerentahan nila. Gaya nga sana ng Divisoria na sa kasamaang palad ay nabenta na po. Sana nga magawan ko ng paraan para mabawi ang Divisoria. Babawiin ninyo? Yan ang isa sa mga prioridad ko, mabawi ang Divisoria na binenta na 1.4 billion tapos pinampagawa ng Manila Zone ng 1.7 billion. Hindi ko po maintindihan yung mga ganong klaseng desisyon. Yung mga asset tulad ng Divisoria na dapat kumikita, binenta ng 1.4 billion. Tapos po yung mga hindi kumikita na mga pag-aari tulad ng Manila Zoo ay gagastos sa mga 1.7 billion. Ito yung mga desisyon na hindi nagpapatulog sa akin sa gabi na dapat mabago na. Lagi ko nga sinasabi kanina, nasubukan na yung iba eh. Hindi naman sila nag-perform. Nasayang yung oras. Kaya sabi ko sana magkaroon na ng pagbabago. Isang leader na nakapag-aral, may karanasan, at talagang naiangat niya yung sarili niya sa kahirapan para magawa niya rin yan sa mga kababayan niya. May possible ba talagang mabawi? Ano ba? Mabawi yung mga naibenta? Lahat naman po posible. Kung kaya niyang ibenta yung imposibleng ibenta, kaya rin po bawiin ng syudad ng Maynila yung tunay na pag-aari niya. So yun po, sabi ko nga, ina-announce ko na babawiin natin yung Divisoria.
ng Maynila. Mayor, bukod sa pagiging mayor, Wala naman, tamang pakikipag-usap lang. bukod sa pagiging mayor, ano pang gusto niyo makuha ngayong Pasko? Anong regalong gusto niyo makuha ngayong Pasko? Hindi na po para sa akin yung kahilingan ko. Kahilingan ko para sa mga kababayan ko. Magkaroon sila ng tunay na pag-asa at pagbabago. Marami dito na wala naman ng pag-asa. Ang dala natin sa Maynila ay pag-asa at pagbabago. Isang desperadong pagbabago para talagang maramdaman nila yung gobyerno. Sabi ko nga, magiging tulay lang naman ako eh. Maramdaman nila yung 25 billion na budget ng Maynila. Iahatid ko lang yun sa kanila sa pamamagitan ng kabuhayan, kaalaman, at kalusugan. Pag yan na ibigay ko, nabigay ko na po yung basic services na kailangan nila at pwede na silang umasenso at pwede nang mabago kanilang mga buhay. Kaya na nila tulungan sarili nila. Opo. Okay, Mayor, may iba lang ako ha, medyo showbiz naman ito. Ginaganap na kasi ngayon nagsimula ng Metro Manila Film Festival. Meron ka rin bang vision for Manila kung sakaling kayo rin nakaupo? Kasi isa sa pinakamakulay din pagdating sa entertainment ang Maynila. O ano ang may naisip? Alam niyo po, I am a sales and marketing guy. Sa pangalan pa lang po, Metro Manila, dapat sa Maynila yung ginaganap. Maynila ang nag-host. Dapat iniikot yan sa buong Maynila. Puro Manileño at talagang napopromote yung magagandang lugar ng Maynila. Napopromote yung mga pelikulang Pilipino. Kung ako nakapag-build ng brand, ng international brand, hindi lang sa Pilipinas, kayang-kaya natin i-promote yung Maynila, pati yung Metro Manila Film Festival sa mga kababayan natin. Yung mga kababayan natin mahilig sa artista, mahilig sa mga pelikula, mahilig sa mga kasiyahan, mahilig sa pesta. So dapat po yan talagang todo na po promote at talagang nag-enjoy yung mga kababayan natin, lalo na tuwing Pasko. So gusto mo magkaroon ng Manila Film Festival? Yes, magkaroon ng sarili, Manila Film Festival. Kung merong Metro Manila Film Festival, kayang gawin ng Manila Film Festival. Kasi merong Tokyo Film Festival, may Cannes Film Festival. Pwede mo siya international. Pwede tayong gumawa ng isang international festival. Tulad nga na sinabi ko, nakagawa nga ako ng international or multinational na kumpanya. Nagmamanage ako ng international company. Bakit hindi natin kayang gawin sa Maynila yan? World class city dapat ang Maynila. Dapat model city siya. At yun ang gagawin natin pag nabigyan tayo ng pagkakataon. Thank you, Mayor. Maraming salamat. Merry Christmas to everyone.